Kapag may special powers ako, akala ko madaling makahanap ng mahahalagang antigo. Bakit puro peking gamit ang nakikita ko? Hindi pwede. Kailangan kong kumita para sa pagpapagamot ng nanay ko. Kung hindi ako makakahanap pa ng mamahaling bagay, hindi na siya magagamot. Nahanap ko na rin sa wakas. Umalis ka na. Saan nanggaling ang batang ito? Sige na, laro ka na. Huwag mo akong istorbohin sa pagtitinda ko. Boss, bakit mo naman sinabing iniistorbo kita sa negosyo mo? Bawal ba ang mga bata sa negosyo? Negosyo, ang liit-liit mo pa, marunong ka na agad magnegosyo. May pera ka ba? Anong pera? Kailangang makita muna ang paninda. Magandang paninda. Siguradong may pera. Kung hindi maganda ang paninda, wala akong kahit isang sentimo. Interesting yun. Tingnan mo na. Ano man ang gusto mo, hindi kita bubulihan. Ang presyo ay magiging makatwiran. Salamat po ng marami. Boss, magkano po ito? Ang batang ito. Iniisip mo bang mas mura ang mas maliit? Sinadya mo bang piliin ang pinakamaliit? Hindi naman. Ang ginagawa ko ay angkop sa akin. Wala man akong masyadong pera. Kailangan ko pa ring panatilihin ang dignidad ko. Sige na nga, hindi na rin kita lolokohin. Para maiwasan ang pagsasabi ng mga tao na inaapi ko ang mga bata. Ito. Kung gusto mo to, bigyan mo lang ako ng $50. Ano, $50? Hindi kaya. Walang $50. Manong. Mayroon lang akong $10. $10. Sige na nga. Isipin mo akong malas. Ikaw ang unang bumibili ngayon. Ibigay mo na. Salamat po. Tito Lee, ang galing mo naman. Pati ang isang batang iyon ay naloko mo. Nabili mo lang ang produktong ito ng $1 noong nakaraang linggo, di ba? Tingnan mo. Ngayon, naging 10 beses na ang halaga nito. Ang galing mo naman. 10 beses. Anong ibig mong sabihin? Dahil wala ka pang nabebenta. Naiinggit ka ba sa akin? Ang lansang ito ng mga anti-gang gamit. Hindi nagtatangi ng matanda't bata. Bayad na, tapos na. Wala kaming utang sa isa't isa. Ganyan ang batas. Magaling. Tama. Nabayaran na ng buo ang utang. Walang anumang natitirang utang. Tito Zhang. Shang-Chi. Bakit ka bumalik? Hindi ba'y hindi ka nasiyahan sa presyo kanina? Hindi. Tito Zhang, nagkakamali po kayo. May dala akong bagay na gusto kong ipakita sa iyo. Bagay. Isang pilak na barya na may disenyo ng barko. Taong 1932. Ito ay isang mahalagang antigo. Shang-Chi. Sabihin mo sa akin ang totoo. Saan mo ito ninakaw? Magnakaw. Tito Zhang. Paano ko naman magnanakaw sa sarili kong bahay? Kung hindi naman ito ninakaw. Saan mo ito nakuha? Ito ba? Nakuha ko lang ito sa palengke ng mga anti-gang gamit. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong itanong. Ano? Nahanap mo yan sa Antique Street. Kunin mo. Teka lang.
Ang mga kasamahan ko. May nagbenta ba ng isang pilak na barya sa isang bata? Master Zhang, bakit mo tinatanong iyan? Nakita ko kanina si Mr. Lee na nagbebenta ng isang pilak sa isang bata. Kamag-anak mo ba ang batang iyon? Ginoo Zhang. Binigyan ko ng isang pilak ang batang iyon. Anak mo ba siya? Kung gayon, ibabalik ko agad ang pera. Nahanap mo ba talaga ang item na ito? Siyempre. Ayos lang. Hindi ko anak yan. Walang kinakailangang refund. Napakagaling ninyo. Henyo, Tito Zhang. Masakit po ang katawan ko. Pasensya na. Sobrang excited ako. Tito Zhang. Ako. Kailangan ko ng pera. Tingnan mo nga. Ito. Magkano kaya ito? Ang batang ito, nakakita ka ng napakagandang bagay. Hindi ko rin ito itatago sa iyo. Ang bagay na ito, ang presyo sa merkado ay mga $10,000. Magkano ang gusto mo? Tito Zhang, gusto ko ng $10,000. $10,000. Tito Zhang, huwag kang magkamali. Alam ko ang negosyo ng mga anti-gang gamit. Kailangang may kaunting tubo ang iba. Pero kailangan ko agad ng pera. Ang nanay ko, kailangan niya ng pera para sa gamutan. Pero huwag kang mag-alala, pagkatapos kong makaipon para sa operasyon. Kung makakahanap pa ako ng magagandang anti-gang gamit, ibebenta ko sa iyo sa halagang 80% ng halaga ng operasyon. Naalala ko na, ikaw pala yung nasa balita sa telebisyon. Sipag na sipag kang nagtatrabaho para sa nanay mo, ano? Hay nako, ang bait-bait mong bata. Shang-Chi, Tito Zhang, sa buong buhay ko, ang mga anak na masisipag at mabait na katulad mo ang pinakaginagalang ko. Oh, kunin mo itong $2,000. Ito yung kulang kanina, at itong barya naman, bibigyan kita ng $10,000. Diretso na sa account ng ospital. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi, Tito Zhang. $10,000 lang po ang kailangan ko. Lubos na po akong nagpapasalamat sa inyo. Ang $2,000 na ito, hindi ko po ito matatanggap. Hindi pwede. Hindi ko kayang kunin ang tubo sa isang mabuting tao na tulad mo. Mabuti na, Shang-Chi. Salamat po, Tio Zhang. Hindi pwede. Tumayo ka na. Tio Zhang, sabi mo po, hindi na kayo tatanggap ng estudyante. Ang aga-aga mo namang tumanggap ng disipulo. Direktor Shen, bakit ka na parito? May dala po akong gamit. Nais ko sanang ipatingin sa inyo. Di ko inaasahan na may tinatanggap kayong disipulo ngayon. Sige po, ituloy nyo na lang ang inyong ginagawa. Mauuna na po ako. Babalik na lang po ako balang araw. Direktor Shen, gusto ko rin sanang maging disipulo ang batang ito. Pero hindi ako karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Master Zhang, huwag ka namang magpakumbaba. Alam naman ng lahat, ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo ng mga antigüedades. Master Zhang, pakisuri naman po ang gamit na ito. Mahalaga po ito sa akin. Sige po. Shang-Chi, may gagawin pa po ako ngayon. May kailangan po akong tulungan si Direktor Shen Yi. Umalis ka muna dyan. Ipapadala ko na lang ang pera mamaya. Ayos lang po, Tito Zhang. Magtrabaho na po kayo. Sige po. Shen Yi, bakit ang pamilyar ng pangalang ito? Tama, siya nga. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang amo ng masasamang ama ko. Ang pinuno ng Longteng Group. Ang Longteng Group ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Direktor Shen Yi. Napakaganda, napakaganda. Ang pagpipinta ng King Tigre. Napakabihira nito. Direktor Shen, mukhang maraming pagod ang inilaan mo rito. Para makuha mo lang ang obra maestrang ito, ano? Talas pa rin ang mata ni Jizang. Napakatalino. Kaya lang, totoo nga kaya itong pintura?
Zhang, suriin mo ng mabuti. Ang painting na ito ay regalo sana ni Direktor Shen para sa chairman ng Tesla Corporation. Kung peke ito, malaking problema yun. Naiintindihan ko na, pero ang painting na ito ay napakabihira na. Habang buhay ko na, isang beses ko lang nakita yung original. Kaya, hindi po ako sigurado. Ayos lang po, Mr. Zhang. Subukan niyo pong i-check, huwag kayong mag-alala. Sige po. Ang pagpipinta ng King Tigre. Gusto kong subukan kung totoo ba ito. Hindi ko inaasahan. Peke pala ito, Ginoo Zhang. Kumusta naman ang painting na ito? Ang painting na ito, posibleng totoo. Pero bakit? Parang may kulang pa rin kasi. Basta totoo lang naman. Okay lang kahit may kulang. Daan-daang taon na rin naman kasing naglipa na ang lumang painting na ito. Normal lang naman siguro na may kakaiba. May punto ka. Kung gayon, kung sa tingin ni Boss Zhang na may napakataas na posibilidad na totoo ang painting na ito, hindi siguro peking gamit yan. Mali. Sino ang batang yan? Sino ang batang yan? Anong sinasabi mo? Manahimik ka. Shang-Chi, may natuklasan ka na ba? Direktor Shen, huwag ninyong maliitin ang batang ito. May kakaibang kakayahan siya. Marahil ay may nakita nga siya. Pakinggan muna natin ang sasabihin niya. Sir Zhang, gusto mong makinig tayo sa isang bata? Ate, 6 ang code. Mayroon akong $400,000. Sapat na para sa operasyon. Shang-Chi, huwag kang magsinungaling. Hindi kita niloloko. Ate, ay swipe mo lang at malalaman mo na. Sige. Matagumpay ang pagbabayad gamit ang card. Ano? Ano, ikaw? Paano mo nakuha ang ganitong halaga ng pera? Mahal, ang perang ito. Ninakaw niya ito. Ninakaw. Akala mo ba ninakaw ko ang pera? Kahit na magnanakaw pa ako. Sabihin mo, kanino naman ako magnanakaw ng $400,000? Sa iyo naman ang perang ito. Hindi ko alam ang pinagmulan nito. Oo nga, maling-maling pinagmulan. Sabihin mo na, saan mo nakuha yan? Kung hindi mo sasabihin, tatawagan ko ang pulis para arestuhin ka. Saan ko ba nakuha ang perang ito? Hindi ko sasabihin sa inyo. Pati ang pagtawag sa pulis. Gawin ninyo na lang iyan. Hindi ako natatakot. Pero, huwag mong kalimutan ang pangako mo. Bilisin mo. Anong pangako? Ano ba ang sinasabi mo? Ang sama-sama mo namang bata. Wala kang magandang ugali na namana sa iyong ama. Kayo, niloko ninyo ba ako? Hindi kita niloko. Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang nagsisinungaling. Nasaksihan ko ang lahat ng ito. Kung ang anak mong lalaki ay nakakuha ng $400,000, lumuhad ka at humingi ka ng tawad sa anak mo. Ano? Bawiin mo ba ang sinabi mo? Oo naman. Ikaw ay isang matanda na. Niloko mo ba ang isang bata? Lumuhad ka na, huwag mong baliin ang iyong pangako. Nagsisinungaling kayo. Hindi ko sinabi iyan. Ang lalaking ito, sinasabi ko sa iyo na tuparin mo ang iyong pangako. Kung hindi, ang mga tauhan ng seguridad ko ang bahala. Parurusahan ka nila, masasaktan ka ng husto. Ano ang gagawin ninyo? Lumuhad ka. Tama, lumuhad ka. Humingi ka ng tawad sa kanila. Isusumbong ko kayo, basta gawin mo na lang iyan. Pero, dapat lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad sa kanila. Mahal, lumuhad ka na at humingi ng tawad. Sa tingin ko, hindi nila tayo patatawarin. Hindi nila gagawin iyon. Sa tingin mo ba kaya kung gawin iyon? Lumuhad ka na. Asawa ko. Anak ko itong bata. Hindi ako makakaluhod sa harapan niya. Ang batang ito, gusto ninyong tulungan namin kayong lumuhad. Ganun ba? Mga kapatid. Gusto kong tulungan ang lalaking ito. Hindi niya kayang lumuhad mag-isa. Sige. Teka lang. Luluhuran ko na.
Luluruhan ko na siya ngayon. Sige na, gawin mo na. Hayop na iyon. Nasisiyahan ka na ba? Hindi pa. Ikaw, kanina, sinabi mo na sa akin yan. Dapat kang yumuko at humingi ng tawad sa akin. Nakaluhod ka na nga, pero hindi ka pa naman yumuko at humihingi ng tawad. Sampin kang bata. Bakit ka ba ang tigas ng ulo? Shanghai, bakit ka naman ang kapal ng mukha? Nang mangako ka sa akin. Hindi ka ba nag-iisip? Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Sige na. Tapos ko na. Pwede na ba akong umalis? Nasa iyo naman ang mga paa mo. Kung gusto mong umalis, pwede ka namang umalis mag-isa. Oo nga, matanda ka na. Hindi mo na kailangang magpaalam pa. Hindi ka ba nahihiya? Tandaan ninyo ang nangyari ngayong araw na ito. Sige, isusulat ko po. Taong 2025, ika-29 ng Mayo, may masamang tao. Tingnan mo, ni-record ko na po, aalalahanan ko ito. Sige. Hintayin ninyo lang. Pati ikaw. Sampa ang bata. Tatandaan mo ito, ang nangyari ngayon. Pagsisisihan mo ito. Mahal, hintayin mo ako. Kayo pong mga gwardya, maraming salamat po. Walang anuman po, kahit na lalaki rin kami. Pero ang ganitong klase ng tao. Ayaw ko. Sige, Shang-Chi, dito ka na lang maghintay sa nanay mo. Aalis na kami. Sige, Palem. Shang-Chi, tatanungin kita. Saan mo nakuha ang perang yan? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito. Pero huwag kang mag-alala, malinis ang pera ko. Shang-Chi. Alam kong may tinatago ka. Hindi na ako magtatanong, pero naniniwala ako sa'yo, anak. Wala kang gagawing masama. Master Gu, matagal na tayong magkakilala. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, huwag mo akong lokohin. Hindi rin kita pipilitin sa presyo mo. $5 milyon. $8 milyon, okay lang ba? Kung okay lang, mas maganda. Bibilhin ko na ito ngayon. Sige, lubos po ang aking paggalang kay Mr. Zhang. Sang-ayon po ako sa inyo. $8 milyong. Kunin niyo na po, sige. Direktor Shen, kung gayon, bayad po, sige po. Katulong 1. Bayaran mo, sige po, teka lang. Shang-Chi. May napansin ka bang kakaiba? Hindi karaniwan. Hindi karaniwan. Bata pa lang siya, hindi niya yun mapapansin. CEO Shen, kung gusto mong bilhin ang hiyas na ito, magbayad ka para rito. Kung ayaw mo naman, aalis na ako. Hindi ko matatagalan ang pang-iinsulto ng isang bata. Tama, Shen Yi. Gusto kitang tulungan. Inaya ko pa nga rito ang biyenan ko. Si Mr. Zhang. Siya ay isang dalubhasa sa pagsusuri. Hindi ka naniniwala sa isang dalubhasa, pero maniniwala ka naman sa sinasabi ng isang bata. Inaalipusta mo ba ang biyenan ko? Oo nga, CEO Shen. Iginagalang kita dahil ikaw ay isang reyna ng negosyo. Pero ang bawat trabaho ay may kanya-kanyang espesyalisasyon. Ang trabahong pag-a-appraise na ito, napakahirap nito, kahit na may talento siya. Pero wala siyang karanasan. Wala pa pong 8 taong gulang ang bata. Wala pa siyang alam. Kalma lang po kayo. Hindi naman po ganoon. Pero si Shang-Chi ay kapatid ko. Ako na po ang kakausap sa kanya. Huwag kang mag-alala. Shang-Chi.
May natuklasan ka ba? Sabihin mo na, Ate Shen, kahit na hindi ako masyadong marunong sa mga hiyas. Pero natuklasan ko, ang disenyo sa ibabaw ng hiyas na ito. Magaspang ito, halata naman. Marami na itong taon na na-weather. Hinala ko. Ano ang hinala mo? Hinala ko sa batong ito. Kapag naputol na, maraming bitak sa loob. Kahit na may mga mamahaling hiyas sa loob nito. Wala rin itong halaga. Kung bibilhin mo ito, malulugi ka lang. Ano? Anong kalokohan yan? Kung hindi ka naniniwala, aalis na ako ngayon din. Huwag mo akong ipahiya ng ganyan. Ginoo Jiang. Tama, CEO Shen. Nakikita kong pinapahiya mo ang aking ama. CEO Shen. Aaminin ko, gusto kitang lambingin. Pero, kung maniniwala ka sa 8 anyos na batang ito, at hindi sa biyenan ko, aalis na kami rito, sisirain namin ang pakikipagtulungan. CEO Shen, hindi kaya binigyan ka na ng gamot ng batang ito. Aaminin ko, isa siyang henyo sa mga antigidades. Pero ito ay isang hiyas. Wala siyang karanasan. Ako, si Ate Shen Yi ay nagtanong lang sa akin ng kaunti. Nagbibiro lang din naman ako. Huwag na ninyong pilitin si Ate Shen Yi. Inaapi ba namin siya? Ang batang ito, sinabi ko sa iyo, noong nasa ospital ako, pinagtiisan kita, pero dito, wala kang karapatan. Tama. Bata ka pa, hindi mo pa nakikita ang perlas. Nagdududa ka ba sa tatay ko? Napakaangkin mo naman. Anong batas ang nagsasabi na ang mga kabataan ay hindi dapat magduda sa mga nakatatanda? Ang batong ito ay hindi pa nabubuo, pero ganyan ang sinabi ninyo. Sigurado ba kayo? Ang batang ito. Kaya pala, hiwalay na pala ang mga magulang mo, dahil ipinanganak ka niya. Ang yabang mo naman. Walang makakatanggap sa'yo. Ang matandang ito, nirerespeto kita, hindi kita sinisigawan, pero nilali mo ang nanay ko. Huwag mo akong sisihin. Sige. Gusto kong makita, ang batang ito na walang modo. Ano nga ba ang talento niya? Sige, dahil gusto mo talagang mamatay. Sasang-ayunan ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Sabi mo, ang batong ito, ay mayroong mahalagang hiyas sa loob. Di ba? Susubukan ko ngayon ang iyong kakayahang magmasid. Taya ka ba? Ang yabang mo naman, sa larangan ng paghahanap ng mga hiyas. Ikaw pa ang unang nang ahas na magsalita mga hiyas. Ikaw pa ang unang nang ahas na magsalita sa akin ng ganyan. Huwag kang magbiro, tinanong kita kung kaya mo ba. Ako, oh, ano, duwag ka ba? Kung hindi ka naman magtatapang, manahimik ka na lang. Huwag kang maglikha ng gulo rito. Ang kapal ng mukha mo. Sige, ngayon ko ipapakita sa iyo. Manood ka ng mabuti. Isa ka lang naman tanga at walang kwentang bata. Pagsisisihan mo ito. Tay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking kakayahan. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon. Jiang Yi, huwag mo akong pigilan. Kung gusto ng batang ito na mamatay, hayaan mo siyang mamatay. Ginoo Jiang. Madalas magsinungaling ang kapatid ko. Bata pa lang siya. Huwag mong gawin iyan. Hindi pwede. CEO Shen Yi. Ngayon, hindi na ito ang iyong problema. Ito ang pagitan ko at niya. Ngayon, tuturuan ko ang batang ito ng leksyon. Matandang lalaki. Siya ay isang matandang lalaki lamang. Gusto mo akong turuan? Sige, Shang-Chi, tumaya na kayo. Ano ang kondisyon ng pastahan? Tama, simula na ang pastahan. Sige, kung matatalo ako, susundin ko ang inyong gusto. Paano naman kung kayo ang matalo sa akin? Kami matatalo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ka namin kayang matalo. Huwag mong sabihin iyan. Kung walang exception. Kung matatalo ako, iiwan ko ang industriya ng mga hiyas. Hindi sapat. Ano? Hindi ka ba kontento? Kung matatalo ka, magiging alipin ka na akin. At ako ang magiging master mo. Pagkatapos ay ipaalam mo sa lahat. Sa industriya ng mga hiyas. Dapat nilang malaman ito. Ikaw, ang bastos mo naman. Ikaw, ang bastos mo naman. Hayop ka. Bakit mo ginawa iyon? Ano? Hindi ka ba maglalakas loob? Sang-ayon ako sa iyo. Sige,
Simulan na natin ang paggupit. Teka lang, dahil sumugal ka na. Ngayon, magdaragdag pa ako ng isang kondisyon. Ang mga hiyas na ito, pumili ka ng isa. Kung ang hiyas na pipiliin mo, mas mahal pa sa pipiliin ng tatay ko, ikaw ang mananalo. Kung hindi, kung mas mura ang hiyas na iyon, matatalo mo ako. Masyadong mahirap ang kondisyon mo. Mahirap? Ano kung mahirap? Napakaangkin ng batang ito. Ininsulto niya ang tatay ko. Paghihirap iyan ko siya. Shang-Chi. Huwag mong tanggapin ito, Ate Shen. Ayos lang. Sang-ayon ako sa iyo. Sige, huwag ka nang mag-inarte pa. Pumili ka na ng isang hiyas dyan. Binibigyan ka na namin ng pagkakataon. 10 minuto na lang. Kung hindi ka makapagpas siya. Talunan ka. Siya. Talunan ka. Talunan ka. Paano nangyari ito? Hindi mo ba alam? Ang master ng mga hiyas. Si Mr. Jiang ito. Nakikipagkumpetensya siya sa isang bata. Si Mr. Jiang. Nakikipagkumpetensya siya sa batang ito. Ito. Inaapi niya ang bata. Sino ang nakakaalam? Manunood na lang tayo. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang batang ito. Pero sinipa niya si Mr. Jiang nang may paglay. Tingnan mo itong bata na ito. Nagpapanggap lang siyang pumipili. Alam ko na, hindi siya isang dalubhasa. Sabi mo, ako ay isang napakamatalino. Mayroon akong $1,000,000 na ari-arian. Bakit ako nagkaroon ng isang ganoong babong anak? Nahanap ko na, Aling. Magkano po ang batong ito? Nahanap ko na, Aling. Magkano po ang batong ito? Hoy, bata, naiintindihan mo ba ako? Ang mga batong ito, mga tira-tirang bato na iniwan ng mga customer. Matagal na yan, mahigit 10 taon na. Kung gusto mo talagang talunin si Mr. Jiang, pumili ka ng bato sa labas. Ayos lang. Gusto ko ng maliliit na taya, malaking panalo. Magpresyo ka na lang. Sige. Ayoko ng maraming salita. Kung gusto mo itong bilhin, $1,000 ay sapat na. Sige, Ate Shen, bilhan mo ako nito, Shang-Chi. Kung hindi ka sigurado, aalisin kita rito. Kalma ka lang. Hindi pwede. CEO Shen Yi. Pastahan ngayon. Pumayag na siya. Hindi siya pwedeng sumuko sa kalagitnaan. Kung ganyan ka kamanhid sa kanya, huwag mo akong sisihin. Ang tapang mo naman. Pinagbabantaan mo ba ako? Ako si Shen Yu, gusto ko siyang isama. Maglalakas loob ka bang pigilan ako? CEO Shen. Tingnan ninyo, mali siya. Malinaw. Ang batang ito, nakipagpustahan. Nagkasundo na ang lahat. Sumali rin sa pastahan ng ama ko. Nilinis ni Shang-Chi ang dangal niya. Ngunit ngayon, mukhang matatalo na si Shang-Chi. Gusto na naman niyang tumakas. Tingnan ninyo. Hindi niya tinutupad ang pangako niya. Tama, hinamon mo si Ginang Jiang. Ngayon, hindi ka na pwedeng umalis dito. Kahit na 8 taong gulang ka pa lamang. Wala ka pang gaanong naiintindihan. Pero hinamon mo si Mr. Jiang. Ang bagay na ito, dapat mong ituloy. Tama, kahit na mayaman ka, at makapangyarihan. Pero ang batang ito ay dapat managot. Dapat siyang matuto ng leksyon. Hindi siya dapat sumama, mga kaibigan. Ate Shen, huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi ako matatalo, Shang-Chi. Sigurado ka ba? Sigurado ako, sige. Maniniwala na ako sa iyo. Hindi tayo tumatakas. Napagpasyahan na ni Shang-Chi kung anong hiyas ang bibilhin. Tulong, 1. Ako ito, bayad na. Sige, Aling. Tapos na. Ang batang ito ay nangahas na makipagpustahan sa akin. Huwag kang magsisi. Kapag natalo siya sa pastahan na ito, parurusahan ko siya. Sige. Kung tapos ka ng pumili, puputulan na natin ito. Han, sobrang excited na ako ngayon. Hindi na ako makapaghintay. Gustong-gusto ko nang makita ang takot ng batang iyon. Opo, boss. Huwag mo nang sayangin ang oras ko.
Putulin mo na iyan. Sige, kukuha lang ako ng pamutol ng bato. Shang-Chi. Panoorin mo itong mabuti. Malulugi ka ng husto. Nagsimula na silang magputol ng bato. Buksan natin at tingnan. Ang batong pinili ni Mr. Jiang. Tiyak na isang mamahaling hiyas ito. Tama. Mr. Jiang, ikaw na mismo ang magputol ng iyong bato. Sige. Tai, putulin mo na ang batong ito. Paniguradong mananalo ka. Kailangan mong bigyan ng leksyon ang batang ito. Shang-Chi, hindi ka dapat matalo. Binuksan na niya. Iyan ang jade ng emperador. Hindi makapaniwala, ang jade ng emperador. Napakagaling, Lolo Jiang. Tai, ang galing-galing mo naman. Nakapagputol ka na ng Jade Emperor. Buksan natin at tingnan. Ito, imposible. Ito. Bakit may sira ito? Ito. Sayang naman. Ang ganda ng jade ng emperador. Pero may sira nga pala ito. Hindi na ito magagamit na alahas. May halaga pa kaya ito? Kung mas maliit lang ang mga bitak, magiging napakagandang singsing pa rin ito. Pero ngayon, basura na lang ito. Bakit ang dami ng bitak nito? Tai, sa tingin ko, niloko kayo ng tindahan na yun. Ang dami mong sinasabi. Ang batong ito, mismo itong inukit ni Mr. Jiang. Wala akong magagawa. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, ano ba to? Ang industriya ng mga hilaw na bato. Nasa kasanayan yun. At sa swerte ng pumili, napagsamantalahan ninyo kami. Bakit ninyo ako sinisisi? Sige. Jiang Yi, huwag ka nang magsalita, Ginoo Jiang. Ngayon, natalo ka na kay Shang-Chi. Hindi pa ako natatalo, CEO Shen Yi. Huwag mong kalimutan. Ang bato ni Shang-Chi. Hindi pa iyon nababasag. Ngayon naman, iyan na naman ang dahilan mo para makipagtalo. Basura lang ang mga bato ninyo. Kung ang bato ni Shang-Chi, kailangan lang niyang makuha ang kaunting hiyas. Panalo na rin siya sa inyo. Paano ninyo nasasabi iyan? Sinabi mo rin naman, kailangan lang makuha ni Shang-Chi ang kaunting hiyas. Mananalo siya. Ano ang kondisyon? Dapat niyang mahanap ang hiyas. Pero ang batong binili niya. Imposible namang may hiyas iyon. Tama. Medyo malas lang ang tatay ko ngayon. Ang bato ng batang ito, hindi pa naman nabubuksan, kaya hindi pa natatalo ang tatay ko. Ginang Jiang, ganoon din ang iniisip mo, hindi ba? Ito, sige, kung ganoon, ang may-ari ng tindahang ito. Putulin mo ang batong binili ni Shang-Chi. Kung walang hiyas sa loob nito, magiging patas tayo. Pero kung may kahit konting hiyas lang, 1 sentimetro lang ng hiyas, matatalo si Jiang kay Shang-Chi. At tutupadin mo ang pangako mo. Tai, huwag kang matakot. Hindi ako makapaniwala sa batang ito. Hindi kanya kayang talunin. Tai, huwag kang mag-alala. Kahit ikaw ay nagkamali ng pagpili, hindi kanya kayang talunin. Sige. Makikinig ako sa iyo. Ang bato ng batang ito, mayroon bang hiyas sa loob nito? Huwag ka nang mag-ilusyon, kahit na mali ang pinili ni Mr. Jiang. Pero ang batang ito, hindi niya pipiliin ang hiyas. Tama, ang batong hilaw ng batang ito. Napili yun sa tambakan. Kung may hiyas ang batong iyan, kakainin ko ang batong iyan dito mismo. Shang-Chi, may tiwala ka ba sa sarili mo? Mayroon. Sige. Mayabang ka pa rin. Ang batang mangmang. Kung ang bato mo ay may mahalagang bato sa loob, ibabalik ko ang pangalan ko at ang pangalan niya. CEO Shen Yi, ikaw ay isang mahuhusay at henyo sa negosyo. Ngunit mali ang iyong pinili. Pinili mong magtiwala sa kanya. Siya ay isang walang silbing bata. Kung ganoon.
Naniniwala ba kayo sa batong iyon? Ano ang sinasabi mo? Paano? Nasa harapan na natin ang katotohanan. Ano pa ang sasabihin mo? Kahit na nagkamali ang ama ko. Pero ang napili niyang bato, iyon ay jade ng emperador. Sadyang malas lang siya. Ang jade na ito, marami lang itong bitak. Nagbibiro ka ba? Para itong exam. Kahit gaano pa kaganda ang sagot mo. Mali naman ang kasagutan. Mabababa pa rin ang marka mo. Sige, Jiang Yi. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Ipapakita naman ng katotohanan ang lahat. Manunood na lang tayo. Tama. CEO Shen Yi. Gusto mo bang ikaw mismo ang pumutol ng batong ito? O ang batang ito ang paputol nito? Ipahawak mo na kay Shang-Chi. Kasi yan ang bato na pinili niya. Sige. Shang-Chi, mag-ingat ka naman. Kapag nahulog mo yung bato, malala ang mangyayari sa'yo. Hindi ko naman ito ihuhulog sa katawan ko. Sana'y, mabuti't idilat ninyo ang inyong mga mata. At pagmasdan ninyong mabuti ang bato. Ang batong ito, maaaring magbunga ng isang mamahaling hiyas. Ano? Hindi tayo tatamaan ng bato. Sana nga. Dapat mong ibuka ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ang batong ito, may mahalagang hiyas sa loob nito. Ano? May hiyas nga ang batong ito. Ito ay isang mamahaling jade ng emperador. Napakataas ng halaga ng batong ito. Imposible ito. Hindi ito maganda. Natatalo ba ako sa batang iyon? Imposible. Sigurado akong peking ito. Ang batang ito. Ang jade na ito. Ibebenta mo ba? Bibilhin ko ito ng $10 milyon. Huwag mong lokohin. Ang batang ito. Bibilhin ko ito ng $30 milyon. Ito ay isang high-grade imperial jade. Sa laki nitong, kung maingat itong ginawa, magagawa nitong isang estatwa. Bakit ninyo ito binibili ng 30 milyon? Nanaginip ka ba? Bata, ang batong ito, ipagbili mo sa akin iyan. Bibilhin ko ito ng $60 milyon. $65 milyon ang alok ko. $58 milyon ang ibibigay ko. Shang-Chi, nahanap mo na ang jade ng emperador. Ate Shen Yi, sinabi ko na, maniwala ka lang sa akin. Kaya ko to. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Binabati kita, CEO Shen Yi. Kung makuha mo ang emperador na jade, sa kaarawan ni Mr. Shen, sisikat ka ng husto. Tumigil na kayo. Binabati kita, CEO Shen Yi. Tunay ngang kayamanan ang iyong natagpuan. Ayoko nang marinig ang mga pagbati na iyan. Tupdin ninyo ang inyong pangako. Anong pangako, CEO Shen Yi? Ano ang inyong taya? Shang Han. Niloloko mo ba ako, CEO Shen Yi? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba naiintindihan? Salita lang yan ng isang bata. Hahatulan mo ba ang sinabi niya? Oo nga, tingnan mo. Ang biyenan ko, eksperto siya sa pagsusuri. Kung ngayon, ang biyenan ko, lumuhad siya at humingi ng tawad kay Shang-Chi. Sa industriya ng mga hiyas, mawawalan siya ng reputasyon. Wala akong pakialam. Kanina, pinilit ninyo si Shang-Chi. Ngayon, magtatakas na kayo. Hindi ako pumapayag. Ginoo Jiang, hindi kita pinipilit. Pero kung tatanggihan mo ang pustahang ito, maaari ka nang umalis dito. Pero sa bandang huli, sa industriya ng mga hiyas na ito, maririnig mo ang mga chismis. Huwag mo nang isipin yon. Hindi po. CEO Shen Yi, hayaan nyo na lang po siya sa bagay na ito. Bukod pa rito, ibinigay na rin naman niya ang kayamanan. Dito na po matatapos ang lahat. Ano po ang tapos ang lahat? Ano po ang sinasabi ninyo? Bakit mo lang sila ngayon ipagtatanggol? Kanina, nang binubuli nila si Shang-Chi, hindi kita narinig na nagsalita. Ako. Huling tanong ko na, tinupad nyo ba ang pangako nyo? Sagutin nyo ako. Hindi ganoon. Tay, kung tutusin mong maging si Shang-Chi ang iyong guro, pagkatapos ay mula ngayon, Jiang Yi.
Tae, kailangan na nating umalis dito. Mula ngayon, hindi na ako makikipagtulungan sa Long Corporation. CEO Shen, tinanggap ko ang pastahan. Pero, ito, kinikilala ko siyang guro ko. Sana'y kalimutan na natin ito. Simula ngayon, iiwanan ko na ang industriya ng mga hiyas. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. CEO Shen, igalang mo naman ako sa pagkakataong ito. Magkikita pa tayo ulit. Pumapayag ka ba, CEO Shen? Kung magdedesisyon kang pumanig kay Shang-Chi, mawawala ang pakikipagtulungan ko sa'yo. Ako si Shen Yi, ang sasabihin ko. Hindi ko na uulitin pa. Tutuparin ba ninyo ang inyong pangako? Tae, kailangan na nating umalis dito. Saan mo ba gusto na pumunta ko ngayon? Natatalo na ako ng batang ito ngayon. Tae, talaga bang tinatanggap mo ang batang ito bilang guro mo? Magsisiluhod ka sa harapan niya. Guro Shang-Chi, pakiusap, tanggapin ninyo ako bilang inyong alagad. Tae. Nagsiluhod nga siya. Eksperto sa mga hiyas, nagluhod siya sa harapan ng batang iyon. Ang boses ni Jijiang. Sisirain ito ng tuluyan. Tama. CEO Shen, busog ka na ba ngayon? Busog na ako. Pinagkaaitan ninyo ako ng karangalan dito ngayon. Aalalahanan ko ito. Katulong 1. Ako ito. Pakisabi kay Shang-Chi, $100 milyon. Sige po, CEO Shen. Shang-Chi, mayroon ka bang oras bukas? Ano po iyon, Ate Shen? Kaarawan po ng Admiral bukas. Ipakikilala kita sa Admiral. Makakatulong ito sa iyo. Pumayag ka ba? Sige po, Ate Shen. Opo. Sasanduan kita bukas. Ang malas naman. Naabutan ko na naman ang batang ito. Sa tingin ko, mga 5 bata ang isinilang. 5 yun, aso. Sige ka, lagi kanyang susundan. Hindi ka pa rin ba natuto? Gusto mo bang turuan pa kita? Napakamatigas ng ulo mo. Turuan mo ako. Lumapit ka na, CEO Shen Yi. Turuan mo na ako. Ikaw. CEO Shen, sinadya kanyang asarin. Kung sasaktan mo siya, isusumbong ka niya sa Admiral. Shang Han, birthday ngayon ng Admiral. Pagkatapos ng party na ito, wala na akong oras. Pagkatapos ng party, turuan kita ulit. Sige, CEO Shen. Wala pa akong babaeng nagturo sa akin. Anong gusto mong gawin? Tandaan mo. Mag-ingat ka naman. Ikaw. CEO Shen. Tara na, mag-ingat ka. Si Shen Yi, handa na siya. Kung hindi siya magiging ganoon. Natanto ko rin iyon. Pero niloko nila ako. Mga mumunting insekto lang sila. Hindi nakakatakot. Mahal, napakatalino mo kanina. Sumaya ako ng husto. Siyempre naman, marami akong natanggap na gamit mula sa tatay mo. Napakahalaga ng mga ito. Ibibigay ko ito sa Admiral ngayon. Magugustuhan niya ako ng husto. Si Shen Yi. Hindi niya ako kayang talunin. Sige, mahal, sama na tayong pumasok doon. Dumating na po ang chairman ng Long Corporation, CEO Shen Yi. CEO Shen, nandito na po kayo. CEO Shen, matagal na po tayong hindi nagkikita. CEO Shen, matagal ko na po kayong hinahangaan. Mga direktor, isang karangalan po ang makasama kayo. CEO Shen. Sumunod ka sa akin. Sige, si CEO Shen ay isa sa mga pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang. Gusto kong makita, ano kaya ang regalo niya?
Sa katayuan ni CEO Shen. Ang regalo niya. Tiyak na napakahalaga nito. Tara na. Gusto ko ring malaman. CEO Shen. Ano ang regalo mo? Itatala ko po. Sige. Birthday po ng Admiral ngayon. Ang Long Corporation ko. Ang aking regalo. Isang estatwa ng Buddha na yari sa jade. Ang estatwang ito, ginawa ito mula sa dekalidad na Imperial Jade. Ang halaga ay $120 milyon. Umaasa ako na magugustuhan ng Ginoo Admiral ang regalong ito. Napakaganda. Mabait talaga si CEO Shen. Ang yaman-yaman talaga ni CEO Shen. Ang laki ng regalo niya. Napakabihira ng jade ng emperador. Ang jade na ginamit sa paggawa ng estatwa. Tiyak na napakalaki nito. Marahil ang pamumuhunan ng duke ay mapupunta kay Shen Yi. Tiyak na mangyayari iyon. Isa lang itong estatwa ng Jade Emperor. Kahit na napakamahalaga nito sa mundo. Ganito ba talaga ito kamahal? Ganito ba talaga ito kaimportante sa inyo? Sino ba tong tao na to? Ang yabang naman. Hindi ko alam. Ang estatwang Jade Emperor na ito. Hindi ba niya alam ang halaga nito? Ano ang regalo niya? Magiging napakahalaga ba ito? Magandang araw, Ginang Bai. Ako po si Ji Shang, ang General Manager ng Hong Company. Shanghan po ang pangalan ko. Siya naman ang aking asawa, Jiang Yi. Hindi ko pa naririnig ang kumpanyang Hong. Tama, sino ka ba? Huwag kang maghambog, umalis ka na. Pare, sinasabi mo bang mababa ang halaga ng estatwang Buddha na ito? Tatanungin kita ng isang bagay. Bakit mo naman nasabi yan? Sige, kasi ang gusto kong iregalo kay Dodo. Iyon ay isang napakahalagang kayamanan. Iyon lang ang isa sa buong mundo. Napakahalagang kayamanan. Natatangi, binata, dapat kang kumalma. Tama, ang tipo mong tao. Marami na akong nakilala. Maglalakas loob ka bang sabihin na mahalaga ang iyong regalo? Kayo ay parang palaka sa balon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Dilat na dilat ang mga mata ninyo at tumingin kayong mabuti. Lahat. Ituon ninyo ang inyong pansin dito. Ang regalong ito ay galing sa akin. Galing sa akin. Ano iyon? Jade ng Emperador. Isang espesyal na uri. May kaunting kulay lila ito. At saka kaunting pula. Imposible kayang. Ito ang alamat na 5 kulay na bato. Nakilala na ninyo ba ito? Isang napakabihirang kayamanan ito. Napakaswerte ko dahil nakita ko ito. Ang regalong ito ay ang pinaka-espesyal na bagay sa mundo. Ginang. Ang regalong ito ay mula sa amin. Ang pangalan nito ay 5 kulay na batong hiyas. Napakaganda ng pagkakagawa nito. Ito ay inukit mula sa 5 kulay na batong hiyas. Ang halaga nito ay di masusukat. Sana'y magustuhan ninyo ito ng Ginoo Admiral. Ang kahulugan ng regalong ito. Nais ko pong maging malusog kayo, Ginoo Admiral. Napakabait mo naman. Tama. Ano po ang sinabi ninyo? Ano po ang pangalan ninyo? Kayo po ba ang CEO ng Hangzhou Company? Opo, Ginoo. Ako po si Shanghan, CEO ng Hong Company. Sige. Mamaya ay ipakikilala kita sa Admiral. At sasabihin kong mabuti. Ngayon, ang mga masisipag at mababait na kabataan na tulad mo. Parang konti na lang ang natitira. Napakabait ninyo naman po. Gusto ko lang pong magpakita ng paggalang sa Admiral. Ang iba pa po, hindi ko na po inisip. Sige. Hindi maganda ito. Ano ang sinasabi mo? Ano ang hindi maganda? Parang. Sinasabi mo bang may mali sa hiyas na ito? Hindi, malamang lang ako. Napakaliit ng kumpanyang Hong. Bakit kaya niya pagmamayari ang hiyas na ito? Kaya ako nagdududa. Ang regalo niya, may mali yata rito. Tama si CEO Shen. Hindi siya karapat-dapat sa ganitong kayamanan. Huwag sabihing pekeng hiyas ito. Posible, ganun pala. Nang ahas kang lokohin ako, Ginang. Hindi ko po gagawin iyon. Nagkakamali po kayo, kung hindi mo ako inaasar. Ipaliwanag mo sa akin. Kung saan mo nakuha ang 5 kulay na hiyas na ito. Ginang, hindi ninyo alam. Ang ginan ko, eksperto siya sa mga hiyas. Si Mr. Jiang.
Alam niyang pupunta ako sa party na ito. Kaya, binili niya ito mula sa isang misteryosong tao. Ganon iyon. Kung hindi po kayo naniniwala, maaari ninyong tanungin ang aking biyenan. Tatawagan ko po siya. Sige, tatawagan ko na ang isang eksperto. Sa aking pagkakaalam, ang 5 kulay na hiyas na ito. Ngayon, pag-aari ito ng isang dalubhasa sa mga hiyas, si Jizang. Hindi pa katagal, pinuntahan ko siya, at natuto tungkol sa mga hiyas. Napakatalino po ninyo. Ang unang may-ari ng batong ito. Siya ay si Mr. Zhang. Sige, tatawagan ko siya. Hindi maganda ito. Ang gagawang ito. Paano niya nakuha ito? Kung mayroon siya nito, hindi niya ako pinatay sa nakaraan. At ninakaw ang 2 milyon ng nanay ko. Ang tapang naman ni Shanghan. Para baligtarin ang sitwasyon. Naglakas loob siya. Shang-Chi, natuklasan mo na bang may mali? CEO Shen, alam ko na. Naiinggit ka sa akin. Binigyan kita ng mas mahalagang regalo. Pero hindi mo masasabi yan. Sinisiraan mo ako. Tingnan mo nga, ang mga regalo ko. Lahat yan ay totoo. Shanghan, maaaring maloko mo ang iba. Pero hindi kita paniniwalaan kailanman. Kung kaya mong patunayan yan, ibabaligtad ko ang pangalan ko. Ang Red Along ito, tunay ito. Ano? Ang tapang naman ni Shanghan. Para baligtarin ang sitwasyon. Naglakas loob siya. Shang-Chi, may napansin ka bang kakaiba? CEO Shen Yi, alam ko na, naiinggit ka sa akin. Mas mahalaga ang regalo ko kaysa sa iyo. Pero huwag mo namang sabihin iyan. Binabastos mo ako. Pwede mo namang i-check ang mga regalo ko. Imposible namang peking mga iyon. Shanghan, maaaring maloko mo ang iba. Pero hindi ako maniniwala sa sinasabi mo. Kung kaya mo itong patunayan, ibabaliktad ko ang pangalan ko. Ang Red Along ito, totoo nga ito. Ano? Imposible ito. Walang imposible. CEO Shen Yi, hindi, mali. CEO Yi Shen. Hindi mo kaya makuha ang ganitong regalo. Huwag mong isipin na hindi ko rin kaya. Tay, magpapanggap ka bang peking produkto? Peking produkto, Tay. Gagaya ba tayo ng isang bagay? Isang matandang kaibigan ko, mayroong estatwa sa bahay niya. Napakabihira yun. Iyon ang 5 kulay na hiyas. Ang pangalan nito ay puno ng 5 kulay na hiyas. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Magagawa ko ang isang bagay. Ito ay magiging isang perpektong replika. Pagdating mo sa party ng Admiral, ibigay mo ito sa kanya. Sa tingin ko, Ginoo Admiral, matutuwa siya sa Red Along ito. Isang high-end na peking. Napakadelikado nito. Kung madiskubre ako sa party, hahatulan ako ng buong syudad. Huwag kang mag-alala. Ang mga peking bang mag-alala. Ang mga peking gamit na ginagawa ko. Kahit na ang mga nangungunang eksperto, ay hindi nila mapag-iiba-iba. Pero, Tay, kahit nasabihin mo yan. Pero paano kung tumawag ang Admiral at i-verify sa kaibigan mo? Malalantad tayo. Ako at ang taong ito. Para kaming pamilya. Tatawagan ko lang siya. Matutulungan niya ako. Magsisinungaling siya para sa atin. Sa ganoon, ang peking bagay na ito ay magiging totoo na. Napakatalino mo naman. Shanghan, ako po ay nagpapasalamat sa ngalan ng Admiral. Maraming salamat po sa inyong napakahalagang regalo.
Hindi na po kailangan, Ginang. Basta't nagustuhan ninyo. Hindi ko inaasahan na nagawa ni Shanghan. Ang investment na ito, magiging kanya na si Shanghan. Tama, ang mataas na bundok. May mas mataas pang bundok. Kung ganyan ang ibibigay niyang regalo. Ang investment na ito. Akin na iyon, Ate Shenyi. Ang party ngayong gabi, hindi ba ito birthday? Pero ang mga tao rito, parang nag-uusap sila tungkol sa investment. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang party ngayong gabi, araw ng kapanganakan nito ng Admiral. Pero sa totoo lang, may isa pa siyang gagawin. Ginoo Admiral, mayroon siyang $1 bilyong na pamumuhunan. Sa mga nangungunang negosyo sa lungsod na ito, pipili siya ng isang negosyo. Ibig sabihin, anong kumpanya ang makakatanggap ng investment na ito? Ang kumpanyang iyon ay magiging pinakamalakas na negosyo. So, ang ibig mong sabihin ay, ang mga regalo sa birthday party na ito, para itong pagbili ng investment. Ang taong magbibigay ng mamahaling regalo, siya ang makakatanggap ng investment na ito. Hindi naman ganoon. Ang puhunan na ito, isang malaking proyekto ito. Maraming salik ang pagbabasehan ng Admiral sa kanyang pagpili. Siyempre, kung magugustuhan ng Admiral ang iyong handog, kahit hindi ka makatanggap ng puhunan, mayroon kang advantage. Napakahalaga nito. Iyan ang prioridad ng Admiral. Marami siyang sasabihin sa iyo na mahalaga. Kaya naman pala ganoon kahalaga ang bagay na ito. Shanghan, ang hayop na ama. Unti-unti kitang paghihigantihan. Pero ngayon, ininis mo ako. Mas mapapaaga ang pagkamatay mo. Nanay, magsisimula na ang salo-salo. Dadalhin ko na ang mga regalong ito. Ingatan ko itong mabuti. Sige, ikaw na ang bahala dyan. Umupo ka na. Magsisimula na ang salo-salo para sa kaarawan. Teka lang. Ang batang ito, ano ang gagawin mo? Ang walang galang na bata na ito. Kaarawan ngayon ng Admiral. Huwag kang maglikha ng gulo dito. Kahit na nandito si CEO Shenyi. Hindi kanya mapagtatanggol. Shang-Chi, huwag kang maglikha ng gulo. Ate Shenyi, huwag kang mag-alala. Hindi ako maglilikha ng gulo. Sige, saan galing ang batang ito? Huwag kayong maglaro rito, Ginang. Dinala rito ng CEO na si Shen ang batang ito. Si Shenyi ba? Ginang, kapatid ko po ito. Gusto niyang makausap ang Admiral. Shenyi, wala akong pakialam kung sino ang dinala mo. Pero kailangan mong bantayan ang bata. Masyadong maraming tao rito. Huwag mong hayaang magkagulo siya rito. Ginang, Ginang. Hindi po ako nangasar. Nakita ko lang po kasi. May mali po. May mali. Anong mali? Nakita ko po itong hiyas. Hindi na maganda ito. Ano iyon? Ang hayop na ito. Sasabihin ko sa iyo, kung manggahas kang magsalita ng ganyan, pupunitin ko ang bibig mo. Shanghan, bitiwan mo na. Ginang, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Walang problema sa hiyas na ibinigay ko. Opo, Ginang, tumawag ka kanina. Napatunayan na ito ni Mr. Zhang. Ang hiyas na ito, walang problema ito. Tama. Kanina, sinabi na sa akin ni Mr. Zhang. Binigay na niya ang hiyas na ito kay Mr. Zhang. Si Mr. Zhang ay ama mo. Kaya, ang hiyas na ito, wala na sigurong problema. Bodyguard, dakpin ninyo ang batang ito. Ayoko nang magpatuloy siya sa mga kalokohan niya rito. Ginang, ako po, Shenyi. Kung makikiusap po kayo para sa kanya, huwag ninyong sisihin ang kawalang galang ko. Ang galang ko. Paalisin ko kayo. Ginang, ako po. Huwag po. Ang aking napakahalagang hiyas. Champagne, isang napakahalagang regalo. Bakit mo ito sinira? Ngayon, siguradong mamamatay ka. Shenyi, anong ginagawa mo? Nangyari na ang lahat. Pinoprotektahan mo pa rin ba ang batang ito?
Si CEO Shen Yi ay isang henyo sa negosyo. Ngunit hindi ko inaasahan na dadalhin niya ang isang batang masama ang ugali. Sige. $1 bilyong na kayamanan. Nasira na ito. Nababaliw na ba ang batang ito? Ginang. Ginamit ng ginandinan ko ang lahat ng paraan para makuha ito. Pero ngayon, nasira na ito ng batang ito na walang modo. Kailangan mo akong tulungan. Sobrang lungkot ko na. O sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Nasaan ang mga bodyguard? Ginang, masama ang ugali ng kapatid ko. Kasalanan ko po iyon. Ito, magkano ito? Babayaran ko po kayo. Huwag na po kayong magsalita pa. Ito ang maalamat na 5 kulay na hiyas. Ang halaga nito ay $1 bilyong. Mayroon ka bang $1 bilyong? Shen Yi, dapat kang managot ngayon. Walang makaliligtas sa iyo. Shen Yi, sinira ng kapatid mo ang napakahalagang bagay na ito. Parurusahan ko kayong dalawa, mga bodyguard. Dakpin ninyo sila at dalhin sa kulungan. Parurusahan ko sila. Opo, Ginoo. Teka lang, Ginang. Pakitingnan nga po ulit ng mabuti. Ang mga sirang hiyas na ito. Tunay nga bang mamahaling hiyas ito? Totoo ngang hiyas ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Dakpin mo sila agad. At ikulong. Tama, dakpin mo siya agad. Teka lang, may mali. Hindi ito hiyas. Salamin lang ito, Tama, salamin lang ito. Salamin lang pala ang 5 kulay na hiyas. Ibig sabihin, peke pala ito. Ginang, tingnan ninyo. Shanghan, ang tapang mo naman. Naglakas loob ka bang lokohin ako ng mga pekeng? Ginang. Patawarin ninyo ako. Mali po ako. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Mali po ako. Ginang, gusto lang po namin na maging masaya kayo. Wala po kaming ibang intensyon. Ginang, pakiusap po, patawarin ninyo kami. Hindi, kung patatawarin ko kayo, pagkatapos nito, maloloko na naman ako ng iba. Mga bodyguard. Hulihin ninyo sila, at ikulong sila, magbabayad sila sa ginawa nila. Opo, sir. Ginang, pakiusap, huwag ninyo pong gawin ito, patawarin ninyo po ako. Tigilan ninyo yan. Ginoo Admiral, may sasabihin po ako. Kamusta ka, Shang-Chi, ang hayop na ito? Sawang-sawa na ako sa'yo. Wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin mo ngayon. Sasabihin ko sa'yo, kung magkakagulo ka rito ngayon, papatayin kita, Ginoo Admiral. Sinabi ninyo na. Walang limitasyon sa edad. Kaya naman ako tumayo para magsalita. Bakit may nagbabanta sa buhay ko? Shanghan, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, itatapon kita rito at iwawaksi ang plano mo. Ginoo, hindi ko sinasadya iyon. Manahimik ka na nga. Ano man ang iyong intensyon, ikaw ang ama niya. Matatakot ka ba sa iyong anak? Hindi po, Ginoo Admiral. Hindi ko po siya kinatatakutan. Natatakot lang ako. Na masasayang lang niya ang oras ng lahat. Tama. Ang mga tao rito, pinahahalagahan nila ang oras. Ayaw nilang sayangin ang oras nila sa isang tanga. Tanga. Sige. Dahil nangako ako sa kanya, hayaan mo siyang magsalita. Ikaw si Shang-Chi, di ba? Sige, bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi mo masabi, ang plano mo man o hindi, kailangan mo pa ring umalis dito. Naiintindihan mo. Salamat po, Ginoo Admiral. Ginoo Admiral, sa tingin ko po, kung nais nating paunlarin ang lungsod, at mamuhunan sa industriya ng turismo, hindi po ito angkop. Shang-Chi, anong kalokohan yan? Shanghan. Manahimik ka. Shang-Chi, ipagpatuloy mo ang pagsasalita. Ginoo Admiral, isipin po ninyo, kahit na ang industriya ng turismo ay maaaring makaakit ng maraming tao at magpataas ng buwis, ngunit ang pinakamalaking problema, iyan ang pangunahing lakas natin sa kompetisyon. Pag-usapan natin ang ating kulturang pamana.
Sa kanluran, mayroon tayong sinaunang kabisera. Sa silangan, naroon ang pambansang kagubatan. Sa timog, may mga ilog na napakaganda. Sa hilaga, may malawak na damuhan. Maraming magagandang tanawin ang nakapalibot sa atin. Ano nga ba ang ating mga bentahe? Ano kaya ang makahihikayat sa mga turista? Tama. Sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ng lungsod na ito? At saan ako dapat mamuhunan? Sa tingin ko, para sa buong pagunlad, dapat tayong pumili ng isang industriya. Tama, malaking merkado ang industriya na yun. Sa maraming pagpipilian ng trabaho. Ang automotive engineering ang pipiliin ko. Angkop na angkop ito sa lungsod na ito. Automotive engineering. Oo, sasakyan. Akala ko naman may kakaiba kang plano. Kaya pala, bata ka pa rin pala, tanga. Anong ibig mong sabihin? Shang-Chi, payo ko lang. Umalis ka na lang dyan at maglaro ka sa ibang lugar. Alam naman ng lahat na, ang industriya ng sasakyan, iyan ang pinakamahinang sektor natin. Ang paggawa ng sasakyan sa bansa, ang hawak nating bahagi ng merkado. Hindi pa umaabot ng 10% ng kabuoang merkado. Ang industriya ng sasakyan, napakababaw pa nito. Sa ganitong sitwasyon, iyan ang mungkahi mo. $1 bilyong ang puhunan mo sa paggawa ng sasakyan. Nagbibiro ka ba? May katwiran si Shang-Han. Shang-Chi. Bata ka pa, 8 taong gulang ka lang. Hindi na kita sisisihin pa. Umuwi ka na. Ginoo Admiral, pakinggan mo muna ako. Ano pa ang sasabihin mo? Umalis ka na rito. Maraming trabaho. Pero ang pinili mo ang pinakamahina. Sa kakayahan mo, bumalik ka na lang sa elementarya. Ang tanga mo naman. Ano ang sinasabi mo, man? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi kong tanga ka. Bakit ka naman ganoon katiyak sa industriya ng sasakyan? Hindi naman natin kailangang gumawa ng tradisyonal na mga sasakyan. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoo Admiral, ang industriya ng sasakyan na tinutukoy ko. Hindi ang tradisyonal na mga sasakyan. Ito ay isang bagong uri ng sasakyan. Para sa bagong uri ng hukbo. Tradisyonal na sasakyan, gumagamit ito ng gasolina bilang panggatong. Ang paraang ito, hindi lamang ito nakakapalot ng hangin, kundi mahal din. Tulad ng sinabi ninyo na, lalong uunlad ang ekonomiya ng bawat isa sa hinaharap. Kapag gaman na ang buhay ng lahat, tiyak na bibili sila ng bahay at sasakyan. Ngunit ang bahay ay pangunahing pangangailangan. Sa ngayon, ang bilang ng mga bahay sa ating bansa ay sapat na para sa lahat sa mahabang panahon. Kaya kailangan nila ng kotse. Ito ang magiging bagong uso sa negosyo ng mga tao. Kaya naman, kung mapauunlad natin ng husto ang mga bagong sasakyang dekuryente, malulutas natin ang isang malaking problema. Ang problema sa gasolina. Naniniwala ako na, hindi lang magiging maganda ang benta, kundi susuportahan din tayo ng husto ng gobyerno. Napakaganda. Napakagaling ng planong ito. Ginoo, Sir Admiral. Huwag ninyong paniwalaan siya. Ang batang ito ay nagsasalita ng kalokohan. Ano ba ang bagong sasakyan na may alternatibong enerhiya? Nagsisinungaling lang siya. Nagsisinungaling ba ako? Sige, buksan mo ng malaki ang mga mata mo at panoorin mo. Pumunta ka at tingnan mo ang dayuhang merkado. Ngayon, ang mga lumang kumpanya ng sasakyan, lahat sila ay lumipat sa paggawa ng electric car. Marami ring bagong kumpanya ang sumusulpot. Tama, dati, nang pumunta ako sa ibang bansa, balita lang ang naririnig ko tungkol sa mga bagong sasakyang dekuryente. Pero ang kasalukuyang merkado, hindi pa naman gaanong kalaki, di ba? Ginoo Admiral. Sa tingin ko, maganda ang plano ni Shang-Chi. Kung umunlad ang kumpanya ng mga bagong sasakyang dekuryente. Kaya, mga dekuryenteng sasakyan, magbabago sa industriya ng sasakyan. Isipin mo, ang industriya ng sasakyan, isang napakalaking merkado ito. Kung mauuna tayo, ang lungsod na ito ang magiging sentro ng kalakalan sa hinaharap. Sige, kaya ngayon, magdedesisyon na ako. Ang $1 bilyong na puhunan ng lungsod. Iuubos ko ang lahat ng perang ito sa pagpapaunlad ng mga bagong sasakyang dekuryente. Shang-Chi. Ang proyektong ito, ibibigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan sa pagdedesisyon.
Hindi pwede. Hindi pwede, Ginoo Admiral. Ang ibig kong sabihin, $1 billion pa rin ito. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa isang bata. Napakawalang galang mo. Ginoo Admiral, ang asawa ko, ginagawa niya iyon para sa pag-unlad ng lungsod. Hindi niya sinasadyang saktan ng iyong damdamin. Mga gago kayo. Sinasabi ko sa inyo, may isang batang lalaki noon na 8 taong gulang na naging opisyal ng korte. Ika-21 siglo na ngayon. Bakit hindi ko magagawa yon? Napagpasyahan kong ipagkatiwala kay Shang-Chi ang proyektong ito. Desisyon ko na yan. Huwag na kayong magsalita pa. Shang-Han, manahimik ka. Kung magsasalita ka pa, parurusahan kita rito mismo. Ginoo Admiral, may pakiusap po ako sa inyo. May pakiusap ka sa akin. Ano iyon? Gusto kong hingin sa inyo ang katarungan para sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Ginoo, Sir na Admiral. Gusto ko siyang isumbong. Isusumbong mo siya, bakit? Siya ang ama ko, magkasama silang nagtayo ng negosyo ng aking ina. Dahil wala sila, hanggang sa yumaman sila ng husto. Pero, itong taong ito, sumunod siya kay Jiang Yi. At iniwan ng aking ina. Hindi pa ito tapos, pati na, ang pag-agaw sa mga ari-arian ng aking ina. Nang malubha ang sakit ng aking ina, hindi binayaran ni Shang-Chi ang operasyon. Gusto niyang mamatay ang aking ina. Gusto kong tulungan ninyo akong isumbong siya. Totoo ba ito? Ginoo Admiral, mapapatunayan ko po. Kaya naman pala, ganoon pala kasama si Shang-Han. Mukhang mabuting tao siya sa paningin. Hindi ko akalain na ganoon pala siya. Hindi. Ginoo, Sir Admiral, malinis ang konsensya ko. Huwag kang maniwala sa kanya. Kung hindi ako maniniwala kay Shang-Chi, maniniwala naman ako sa iyo. Protektahan. Dalhin ninyo siya. Sisikapin kong alamin ang katotohanan. At pagkatapos ay hahabulin ko ang hustisya. Hindi ganon. Huwag mong gawin yan, Ginoo Admiral. Patawarin ninyo po ako. Pakiusap ko po, patawarin niyo na po ako. Ginoo, Sir Admiral. Huwag niyo na po akong gawin yan. Pakiusap ko po, Ginoo, Sir Admiral. Manahimik ka. Nanay. Nakapaghiganti na ako para sa iyo. Nakakulong na ang hayop na iyon. Shang-Chi. Tungkol sa bagong proyekto. Pag-uwi mo. Magplano ka. Kung walang problema, sisimulan na natin ang proyekto. Susunod po ako sa inyong utos, Ginoo Admiral. Isang henyo nga talaga ang batang ito. Shang-Chi, halika rito. Tutulungan kita. Ang dami mong dala. Ayos lang po, inay. Huwag ninyo akong maliitin. Malakas po ako. Tara na. Magandang tao. Bigyan mo naman ako ng pera, 3 araw na akong hindi kumakain. Maraming salamat po. Tian Yu. Shang-Han. Tian Yu, alam ko na mali ako. Alam ko na ang mali ko. Isang walang kwentang tao ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng pera. Gutom na ako. 3 araw na akong walang kinakain. Umalis ka na. Nang ikaw ay magtaksil sa akin. Naisip mo ba ito? Ngayon, pulubi ka na. Nagsisi ka na, ano? Sinasabi ko sa iyo, huli na ang lahat. Tian Yu, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako.